Hello everyone! So ayan, dahil medyo marami-rami na rin ang nagtatanong sa akin kung paano daw ba ako gumagawa ng itlog na maalat. So guys, isi-share ko po sa inyo sa video ito kung paano namin yung step by step na ginagawa ni Pangit. So dito nga guys ay nililinisan ni Pangit ang ating itlog na gagamitin. Ang ginagamit po natin ay itlog po ng itik kasi ang itlog ng itik is makapal yung kanyang eggshell. So ayan, habang naglilinis si Pangit nun, talagang binabaras niya isa-isa para mas malinis talaga yung bawat mga itlog. Dito naman ay mag-iintindi na ako ng ating tubig kasi ang ginagamit ko po talaga is tubig po sa aking pagbababaran. Ayan, yung tubig na ito guys is nag-i-equal po to ng 14 liters kasi medyo marami tayong itlog na ibababad ngayon. So sa 14 liters na tubig, maglalagay po ako dyan ng 10 cup ng asin. So nakakatuwa dahil dun sa aking kaserola na pinaglalagaan ng tubig ay saktong-sakto yung 14 liters natin doon. Tapos lalagyan ko ngayon ng 10 cup ng asin at tutunawin natin yan dyan. At siya nga pala, bago ang lahat, isang shoutout muna kay Sir Richard Herezano ng New Zealand. Sir, maraming salamat sa pag-support sa aking mga video. Salamat sir sa pag-aabang ng aking mga upload. So ayan guys, matapos nating lagyan ng asin, ito ay ating pakukuluan. Pakukuluan mo ang tubig na nasa kaserola. So yan, itong guys ang lalagay kong asukal is optional lamang. So kailangan lang talaga, importante is makuluan yung tubig. Pero itong paglalagay ko ng asukal ay optional lamang sa paglalagay ninyo. Pwedeng wala, pwedeng meron. So ngayon dito naglagay ako ng 1/4 lang ng asukal dito sa aking 14 liters na tubig na nilaga. So naglagay din ako dyan ng paminta at laurel. So sinasabi ko sa inyo guys, hindi po yan talaga advisable talaga na kailangan meron. So kailangan okay lang yan kahit wala. Pero sa akin talaga naglalagay ako niyan kasi meron niyang benefits yan. So may benefits yan dun sa ating itlog na maalat. So dito nga guys, syempre hindi natin titipirin para mas masarap yung lasa. Pero kung wala ka namang ganoon, pwede po yung tubig lang na nilaga, pakuluan mo lang yung tubig. Then kapag kumulo na yung tubig, hahanguin mo na yun at palalamigin mo ng talagang as in malamig na temperature lang siya ng sahod gripo na tubig. Ganon siya ang temperature niya. At pag malamig na, ilalagay ko yan ngayon dun sa mga linisang itlog ni Pangit kanina. Hindi itlog ni Pangit ha, yung itlog na nilinis ni Pangit kanina ay ibababad natin yan dyan. So yan guys, kailangan talaga ay lubog. So dito nga guys, medyo kinulang ako ng konting tubig. So dinagdagan ko yan, naglaga ulit ako ng 1 litro para malubog talaga yung mga itlog. At dito ay itatabi na natin yan sa loob ng 21 days. 21 days po talaga ako nagbababad. At pagkatapos ng 21 days, saka ko yan hahanguin. Dito naman guys ay ilalagay natin sa malaking kaserola, malaking kaldero. Ayan, sa malaking kaldero. At huhugasan mo yan ng 1 beses. Sorry, hindi ko na napakita yung paghuhugas kanina kasi hindi ko pala na-play yung video. So huhugasan mo siya ng 1 beses, then ilalaga mo siya ng 45 minutes hanggang 50. Pagpalagyan natin hanggang 50 minutes. 45 to 50 minutes. Yan. Depende yun sa apoy ninyo. Pero hindi naman sobrang lakas talaga ng apoy. Tama-tama lang na kumukulo yung kanyang mga tubig, yung tubig sa itlog. So yun, pagkatapos nun, 45 to 50 minutes, hanguin mo na siya. Then eto na siya. Pwede mo na siyang ibenta as itlog na maalat. So yun lang guys. Maraming salamat sa inyong support palagi sa aking mga video. At sana ay nasagot ko inyong mga katanungan. At kung meron pa kayong gustong malaman, pwede naman kayo mag-comment dyan. At sa abot na aking makakaya, ay magsasagot na lang po ako sa inyo. So yun lang guys. Thank you for watching and God bless everyone. Bye!